Let us open our Bible and read Psalms 43 verse 3. Praise the Lord. O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Ayan. Gaano ka importante na ang liwanag ng Diyos at ang kanyang katotohanan ang siyang ipapadala niya dito sa atin. O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let me bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Napaka-importante ang liwanag ng Diyos. Ito yung mag-counteract kahit paman sa kadiliman ng dyablo na gumawa ng madilim na pamumuhay ng buhay ng tao. So merong counteract ang ginawa ang Diyos. Dahil nagpakalat ang dyablo ng kanyang kadiliman para dilimin ang buhay natin, ang Diyos naman ay nag-counteract ng kanyang liwanag para liwanagin yung dilim na ginawa ng dyablo sa buhay natin. Kung paano ang kasunulingan ni Satanas na nagkaroon ng deception na nangyari sa buhay ng tao, ay ang Diyos naman ay nag-counteract naman ito ng kanyang katotohanan. Napaka-importante po nito. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng ganitong klaseng assistance, mercy, ano na lang kaya ang mangyari sa kadiliman na ginawa ng dyablo sa buhay ng tao? Baka hindi na ito liliwanag. Ano na lang kaya ang kasundulingan na ginawa ng dyablo sa buhay ng tao? Baka hindi na ito mabigyan ng totoong gabay ng katotohanan ng Diyos. Subalit, salamat sa ating Panginoong Hesukristo, because He is the light and He is the truth. Dumating siya sa buhay natin by His gospel. Totoo, lumiwanag yung buhay natin. Totoo, nagising tayo sa katotohanan ng Diyos. Totoo, napaglampasan natin ang kasunlingan ng dyablo at ito ay ating overcome. At ang liwanag ang siyang nagtalo sa kadiliman sa buhay natin. At dahil dyan, hindi na tayo nanatili sa dilim at hindi na tayo nanatiling bulag sa kanyang katotohanan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, napakalaking, sa buhay ko lang, napakalaking factor ng pagpunta ko sa kanyang tabernacle. Pagpunta ko sa kanyang holy place. Ang laking factor sa buhay ko, sa aking kaligtasan, sa aking enlightenment, sa aking bagong buhay, sa aking kaligtasan, of course. Kaya sinabi diyan, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na may maglilid sa atin, no? May maggagabay sa atin. Alam mo, kahit anong gawain sa mundong ito, if there is none will lead, mahirapan talaga. No? Parang bahay, pag walang engineer na magbigay ng kumpletong plano. Kasi sa plano, nandyan yung lahat ng detalye. Sa detalye na yan, nandyan lahat ang proper sizes, proper design ng mga dapat mong i-establish para yung bahay na yan, lilindol man o hindi, o ulan man o hindi, maasahan mong hindi yan magigiba. At kung gagamitin mo na yung bahay na yan, hindi magkaampugan yung ulo mo sa door jamb. Pagpunta mo ng CR, hindi magdikit yung tuhod mo sa wall. Kasi sila yung nakakaalam sa lahat ng mga measurements. So, ganun din sa buhay natin.
if God will not engineer our life on earth para siya yung susundin natin, sigurado magkakaroon tayo ng tinatawag na pagkasalaag kung sa Bisaya pa. No? Ano pa? Magkakaroon ng kapalpakan ang buhay natin. Magkaroon ng kaguluhan ang buhay natin. Magkaroon ng madilim na ating unahan sa buhay natin. Yan talaga ang totoo. Kaya pasalamat tayo. Kaya itong light and truth of God, this is being engineered by God para ito yung sundin natin. No? Ito yung bigyan talaga natin ng pansin o bigyan natin ng kahalagahan para sundin natin anuman ang liwanag na ibibigay niya sa atin na kaliwanagan, anumang katotohanan na ibibigay niya sa atin na katotohanan. Ito talaga yung magbibigay po sa atin ng mabuting patutunguhan. Kaya basahin pa natin ang Psalms 25:4 hanggang 5. Praise the Lord. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Yes. Itong ating paghihintay sa buhay natin, we are waiting what? We are waiting until we finish, no? Hanggang matapos yung buhay natin. Now, the question is, after we finish, matapos na tayo dito sa mundo, what will be our eternal destiny or eternal state, eternal status? So, kailangan natin ng salvation habang buhay pa tayo. Habang naghihintay tayo sa pagbalik ng Panginoong Diyos, habang naghihintay tayo kailan matapos yung buhay natin sa sanglibutang ito, at least, yung salvation is being done. Nangyari na sa buhay natin. Secured na po tayo. Assured na tayo sa ating eternal destiny, status, state. Napaka-importante yan. Kaya nga sinabi dito habang buhay pa tayo, show me thy ways. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan na dapat kong tatahakin. Ituro mo sa akin ang mga daan na magkahatid sa akin ng magandang kinabukasan. Lead me in thy truth. So ito na, ang katotohanan ng Diyos ang siyang maggagabay sa atin. Teach me, turuan mo ako, for thou art the God of my salvation. Siya lang. Habang naghihintay tayo sa mundong ito, kailan tayo kunin ng Panginoong Diyos o kailan babalik ang Diyos. Ang kaligtasan dapat nandyan na sa atin. Hindi mawala. At ang truth and His light is the greatest factors for our salvation. Praise the Lord. Kasi pag ang katotohanan nandito sa atin, katotohanan ng Diyos, mabibisto yung kasunlingan ng dyablo. So, therefore, we will hate lies of Satan. Kapuutan natin ang kasunlingan ni Satanas. Kasi alam natin, yan yung magpapahamak sa atin eh. Yan yung maghahatid sa atin sa ikakapahamak natin. Sino bang gustong mapahamak? Unless lang kung wala kang awa sa sarili mo. Unless lang kung wala kang concern sa spirituality mo. Hayaan mo na lang na ikaw ay maging biktima ng kasunlingan ng dyablo. Maging biktima ng kadiliman. Ay hindi naman ganun. So, yung liwanag ng Diyos na lumiliwanag sa ating kadiliman, praise the Lord. Let us appreciate this. Yung katotohanan ng Diyos na maggagabay sa atin para hindi na tayo mabiktima ng kasunlingan ng dyablo. Napaka-importante yan. Lead me in thy truth and teach me. For thou art my God of my salvation. On thee do I wait all the day long. So, let the light of God, let the truth of God preserve you. Dapat yan yung mag-preserve sa atin. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 40, verse 11. Praise the Lord.
Withhold not thou thy tender mercies from me. O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Yes. Huwag nawa niyong pigilan ang inyong tender mercies mula dito sa akin. O Panginoon, ang inyong kagandahang loob at ang inyong katotohanan patuloy na mag-preserve sa akin. See? It is the lie of Satan that will make you corrupt. It is the truth of God that will make you being preserved. Pag sinabing corrupt, no salvation. Pag sinabing preserve, having the salvation. So yung truth of God, tsaka yung loving kindness, yung mercies ng Diyos, sabi dyan, huwag mo naman itong pigilan papunta sa akin. Let your tender mercies, withhold not your tender mercies. Praise the Lord. Kaya yung awa ng Diyos sa buhay natin, day by day. Dahil yung truth niya, yung light niya, lagi niya itong tinuturo sa atin, lagi niya itong gumagabay sa buhay natin. Kaya dapat lang talaga ma-preserve po tayong lahat. Praise the Lord. Para sa ganon, yung diablo, gustuhin man niya tayong ipahamak, gustuhin man niya tayong apihin, gusto man niya man tayong patayin sa ikalawang kapahamakan o ikalawang kamatayan. Wala siyang magawa. Wala siyang katagumpayan laban sa buhay natin. Hindi siya manaig sa buhay natin. Kaya the greatest enemy that we have to kill and we have to overcome and we have to fight is no other than but the devil, Satan. Now let us come to God for His truth. Let us come to God for His light so that darkness cannot cover us, so that the deception of Satan cannot bring us to eternal damnation. The truth of God will set us free. Kaya napaka-importante po nito na mag-preserve sa atin at para yung diablo na talagang napakasama ng kanyang puso, napakasama ng kanyang isip. He would kill you. He would destroy you. Pero hindi hayaan ng Diyos at kaya ng Diyos pigilan yung kanyang masamang balak sa atin para hindi siya magwagi. At ang pagliligtas ng Diyos, ang pagsasagip ng Diyos, ang pagre-rescue ng Diyos sa atin, ang siyang matutupad. Kaya itong light and truth of God, this is how God will rescue us. Praise the Lord. At hindi manaig yung masamang puso, masamang haka, o masamang balak sa atin na ang diablo. Basahin natin. Psalms 53 verse 3. Psalms 57 pala. Psalms 57 verse 3. Praise the Lord. He shall send me from heaven. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. God shall send forth His mercy and His truth. You see? Saan galing yung ating pagliligtas? From heaven. Bakit? There is only one place where Satan cannot prevail. In heaven. That is why habang nandito tayo sa sanglibutang ito, if it is not, no, kung hindi lang sa heavenly help, we are helpless. Kaya sabi dito, He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. Eh, sino pa pala yun? Ang tao, he cannot kill your soul. He might kill your physical. But the one that would kill your soul, the devil, Satan,
we need to be saved from His hand. Now, it will take a heavenly help para tayo maligtas. Wala dito sa mundo. Kaya bumaba na lang si Jesus dito para magkaroon tayo ng Savior. He came from heaven. Praise the Lord. Ito na yung He sent from heaven. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. God shall send forth His mercy and truth. See? Mercy ng Diyos. Bakit? Kung hindi kikilos, alam mo yung mercy? Pag nakakita ka ng tao ng helpless at hindi mo pinakitaan ng mercy, matutuloy yung kapahamakan nangyari sa kanya if no one will show mercy. Ganon. Kaya, nagpadala ang Diyos ng mercy, kaya kung hindi siya kikilos, hindi siya mag-act, walang magligtas sa atin at walang mikaya magligtas sa atin. Kaya we can say, this is the mercy of God. This is the great favor of God. This is the grace of God. Praise the Lord. Na nagkaroon tayo ng pagkakataon mailigtas. He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. God shall send forth His mercy and truth. Now, paano ginawa ng Diyos yung kanyang truth? Saan niya ito, paano niya ito i-apply para yung truth na yan ay marating sa atin? Di ba sabi ni Jesus Christ, if ye continue in my word, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And ye shall my disciples indeed. So yung truth na yan, nandito sa Word of God. Dito tayo magpatuloy, magmuni-muni. Dito tayo magpatuloy, magbasa. Dito tayo magpatuloy, magpakinig. Blessed is he that readeth, blessed is he that heareth, and blessed is he that keep the book of this prophecy, because the day is at hand. So, kumplito. Makinig ka, kung may pakinig ka, magbasa ka, kung may mata ka, gawin mo ang lahat na iyong natutunan. Because yan yung truth, magbibigay sa iyo ng kalayaan sa kasunulingan ng dyablo. Yung word niya, napaka-importante yan. Basa. Psalms 119 verse 105. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan. Yun. Yun yung word of God. Maging lampara sa ating mga paa. Maging liwanag sa ating landas. Bakit? Hindi tayo malilihis ng ating landas sa kasunulingan na maghahatid sa atin sa kapahamakan. Sino bang tao dito na nakatagpo ng sinungaling at naniwala ka sa kanya na hindi ka magsisi bandang huli? Siyempre, sinungaling yung tao na tagpuan mo. He will never tell you the truth because for advantage, niluluko ka niya. Pag nakaano ka ng sinungaling at naniwala ka doon at walang katotohanan na magbigay sa iyo para makaiwas ka, shoot ka sa iyong kapahamakan. So, ang Diyos ngayon, sa pamagitan ng kanyang banal na salita, dito niya dinaan yung katotohanan. Ito yung maggagabay sa ating landas, ito yung maggagabay sa ating mga paa, para yung paglakad natin, may kasiguraduhan tayo na hindi na tayo magpakailan pa man, mabiktima ng nagre-reproach sa atin, na nag-hate sa atin. Hindi niya tayo kayang lukuhin, hindi niya tayo kayang ibuli, hindi niya tayo kayang utuin dahil sa katotohanan ng Diyos. Kaya napaka-importante. Landas natin,
daan natin, yung Word of God, yung laging lampara, yung laging ilaw sa buhay natin. Alam mo yung si Jacob, yung truth of God mula pa sa kanilang ama, si Abraham. Then Abraham, Isaac. Then Isaac, Jacob. Grabe yung katotohanan ng Diyos na nire-reveal sa pamilyang ito. Look at Jacob when he dreamed the ladder going up to heaven. Saan ka makakita niyan? Na magre-reveal ang Diyos sa iyo ng daan papuntang kaharian ng Diyos. And that is eternal matter. Hindi mo yan makita dito sa mundo. Hindi mo yan matutunan dito sa mundo. If it is not of Him that is in heaven na magbigay sa iyo ng katotohanan, you cannot have those knowledge and understanding. Pero to God be the glory. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, na naghayag ng katotohanan sa kanila, the same God na naghayag din sa atin ng katotohanan ngayon. Praise the Lord. Basahin natin. Micah 7 verse 20. Praise the Lord. Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. See? Yung truth na yan, napaka-importante niyan. Thou wilt perform the truth to Jacob. He will tell all the truth. Nothing but the truth. That there is going up. There is a ladder. There is a way going up to heaven. So ito na yung dinala ng ating Panginoong Hesukristo na katotohanan. Praise the Lord. What kind of gospel Jesus is bringing to us? The gospel of the kingdom of God. What is the gospel of the kingdom of God? That is a message that will bring you to the kingdom of God. That will be a ladder or way going up to heaven for everyone. That is the gospel of God. At yan yung hinayag ng Diyos kay Jacob. And it is the truth of God will be the ladder going up to heaven. Praise the Lord. Kaya yung truth na yan ay napaka-importante sa buhay natin. Tutukan natin yan. Panindigan natin yan. Gamitin natin yan to fight against the lie of Satan. Yung liwanag ng Diyos, dalhin natin kahit saan tayo magpupunta para magliwanag sa dilim ng ating nilalakaran. Thou will perform the truth to Jacob and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. So, anong nangyari sa truth na yan? Basahin natin. John 1:17. Praise the Lord. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yan. Dinala ni Jesus yung truth. What is the truth? By the truth, God will bring you to the kingdom of God. By the lie of Satan, Satan will bring you to eternal death. Ang kasunungalingan maghahatid ng ikakapahamak ng ating kaluluwa sa impyerno. Ang katotohanan ng Diyos maging daan ng ating kaluluwa papunta sa kaharian ng Diyos. So yung truth, dinala ni Lord Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the way. Praise the Lord. I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody can go to heaven but by me. See? So, dinala ni Jesus yung grace and truth sa buhay po natin. Yun yung gospel of the kingdom of God. Continue therein. Patuloy tayo dyan. Yan yung magbibigay sa atin ng freedom from the lie of Satan. So ngayon, anong gagawin natin sa katotohanan ng Diyos?
We have to learn from it. Ha? Dapat tayo matuto dyan. Dapat tayo magawa natin anong turo na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya we need to ask God, Lord, teach me to do your will. Teach me to perform your truth. Yung katotohanan mo, turuan mo ako. Basahin natin yan. Psalms 143 verse 10. Praise the Lord. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Yan. Turuan mo ako upang gawin ang iyong kalooban. It is not the will of God that we shall perish, but it is the will of God that we have eternal life. Turuan mo naman ako, Panginoon, to inherit the kingdom of God, to obtain eternal life. I know that is your will to me and to all people of the world. For thou art my God. See, you are no longer godless, but you are having God. And your God is the true God and the faithful God. Thy spirit is good. Kaya nga, nung may nagsabi kay Jesus Christ, Good Master, what I must do that I may inherit the kingdom of God. And Jesus said, Why thou callest me good? There is only one good, and that is God. So, good spirit, good intention, good plan para sa atin, nandyan lang sa Diyos. Praise the Lord. Kaya siya ang ating i-welcome, siya ang ating himukin at dalangin tayo, Lord, turuan mo ako gawin ang iyong kalooban. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. I-lead mo ako sa daan ng uprightness. Kasi yung mga upright, titipunin ng Diyos yan. Doon sa kanang bahagi. Yung mga upright, titipunin ng Diyos yan. Doon sa kanyang kaligtasan. Kaya doon mo ako i-guide, doon mo ako i-lead. Huwag mo ako i-lead sa mga makasalanan, huwag mo ako i-lead sa mga disobedient, huwag mo akong i-lead doon sa mga wicked, huwag mo akong i-lead. Doon mo ako i-lead sa mga upright people. Isama mo ako doon. O yan, ang dapat mangyari sa atin na prayer. Praise the Lord. So, para ganun, alam mo kasi, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso natin ay napakasadyang mandaraya at napakasama. Pag ang puso natin hindi ito maggabayan, pag ang puso natin hindi ito mabigyan ng tamang direksyon, ito yung puso natin ay napakasama. Kaya itong puso natin, kailangan talaga itong magabayan. Ngayon, anong instruction ng Diyos sa buhay natin? Para hindi tayo mawala, para hindi tayo sa sariling puso natin maligaw. Basahin natin anong dapat gawin. Proverbs 3, 5 and 6. Praise the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan. Manalig ka sa Panginoon ng iyong buong puso. Ang ibig sabihin yan, anong sinasabi ng Diyos? Anong instruction ng Diyos? Gawin mo lang, manalig ka sa Kanya. At huwag kang manalig sa iyong sariling understanding. Sometimes people creating his own way. Sometimes people creating his own path. Sometimes people creating his own plan. No, do not trust. Lean not to your own understanding. It is not the way na yan ang dapat mong gawin. You have to lean with all your heart sa Panginoong Diyos. Sinabi diyan, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Always ask God, Lord, is this the way? Acknowledge mo. Sabihin ng Diyos, that is not my way. Then, thank you, Lord. I will not push through. Lord, is this the direction that I must go?
No, that is not the way, that is not the direction I ask you to go. Then, sa pag-acknowledge mo sa Diyos, gagabayan at gagabayan ka ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos sa buhay natin, manalig ka sa Kanya, huwag sa sarili mo. Kasi kahit pa mag-pray ka sa Diyos, Lord, ito ba ang tamang daan? Tapos sabihin ng Diyos, hindi yan ang tamang daan. Tapos nanalig ka sa sarili mong understanding, ay hindi mo papakinggan ang Diyos. Ikaw ang papakinggan mo. Wala din. Walang saysay din yun. Yan yung nangyari sa buhay ni Adam at ni Eva. Nagbigay ang Diyos ng direksyon sa kanila. Ito yung daan na huwag yung daanan, ha? Mamamatay kayo dyan. Ito yung daan na dadaanan nyo. Hindi man sila nakinig. Doon man sila nakinig sa serpente. At doon man sila nanalig sa sarili nilang pamamaraan. Di napahamak sila. So, kahit nandyan na ang Diyos magabay sa tao, pero kung ang tao pa rin ay nagpapakita ng katigasan ng ulo, ang tao pa rin nagpapakita ng kagalingan ng kanyang sarili, hindi na lang manalig sa Diyos at maniwala sa Diyos sa sarili pa naniniwala. Kaya, marami pa rin napapahamak. Ito yung mga taong walang takot sa Diyos. Kaya napaka-importante yung takot sa Diyos. Praise the Lord. Basa. Bakit? Importante ang may takot sa Diyos. Psalms 25 verse 12. Praise the Lord. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Yan. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Kung mitakot ka sa Panginoon, siya yung tuturuan niya sa kanyang daan na dapat niyang pipiliin. O di, kung mitakot ka sa Panginoong Diyos, hindi ka na gagawa ng sarili mong paraan, hindi ka na gagawa ng sarili mong daan, hindi ka na gagawa ng sarili mong direksyon. Na ito naman pala, di ba may kasabihan, there is a way which seemeth right unto a man's eye, but the ends therefore are the ways of death. See, pag manalig ka sa sarili mong understanding, mabibigo ka, mapapahamak ka talaga. Pero kung sa Panginoong Diyos ka matakot, at dahil may takot ka sa Panginoong Diyos, at kaya ng Diyos i-maneuver ka, kaya ng Diyos gabayan ka, para piliin mo yung daan ng Diyos na ituturo sa iyo, ay hindi ka mawawala. You are in good hands. You are in the right track. You're in the right way. Hindi ka masalaag. Praise the Lord. Kaya, napaka-importante. We are always directed by His truth. We are always directed by His will. We are always directed by His wisdom. Basahin natin last verses, Psalms 119, 5 hanggang 7. Praise the Lord. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgment. Yan. Ang aking mga daan ay ginabayan upang ingatan ang iyong mga statutes. Statutes, ito yung truth of God. Statutes, ito yung commandments of God. Statutes, ito yung direksyon ng Diyos sa buhay natin. Then, shall I not be ashamed? Bakit ka hindi mapapahiyan? Tama yung sinunod mo. Ang Diyos ang sinunod mo, hindi ang sarili mo, hindi ka talaga mapapahiyaan. When I have respect unto all thy commandments, pag nanalig ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiyaan, hindi ka matatalo ng kaaway. I will praise thee with a brightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. Say, purihin ang Panginoong Diyos kasama ng ating matuwid ng puso dahil natuto ako ng katuwiran sa iyong mga kahatulan. Kaya, kahatulan, the truth of God. Praise the Lord. The light of God. Kaya, sabi dito, send out thy light and thy truth.
Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. See, there is a proper place for the light and the truth of God to be heard, to be observed, to be seen. David said, one thing have I desired, and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, the truth of God, to inquire in His temple, para hindi ka mabiktima ng deception ni Satanas. You need to inquire the Lord in the temple of God, and God will tell you what is the truth, and the truth will set you free from the lies of Satan. So dito, sa lugar na ito, ang kanyang light and truth na ipapasa niya sa atin lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya sinabi ko na sa inyo, ang laking factor sa buhay ko, why my life was changed and why my life was transformed from darkness to light, from the deception of Satan to the truth of God, because God brought me into His tabernacle. God brought me into His temple, into His sanctuary. Kaya sabi dito, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles, so that thy truth and thy light will send to me. No? Ipapadala mo sa akin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. How great thou art.